Magsipo tayo sandali. No? Muli mga kabatid, Merry Christmas po sa inyong lahat. Palapakan natin ng Panginoon. No? Meron akong isang napanood na video clipping na tingin ko ay tugmang-tugma sa ating pinagdiriwang nakapistahan ngayon ng Kapaskuhan. Ating pong panoorin ang video clipping na ito at ating pakinggang maigi yung sinasabi ng videong ito. Hi Chris, it's Mum. Merry Christmas, Poppet. Another year has passed. I wanted to start this one by saying something I haven't said yet, which is thank you. Thank you for taking the time to remember me. After all these years. I can't believe you're going to be 30 soon. I wish I could be there to see how you've grown, to see what kind of man you've become. I know I would be so proud of you. So this is it, my last tape. I wish I could keep talking to you every Christmas, but it's time to say goodbye. Just remember how much I love you. Never forget that, okay? I will always be your mum. Before I go, let me tell you a story about the happiest day of my life. The day you were born. Love is a gift that lasts forever. Kaya po tayo naririto kasi tayo ay naglalaan ng panahon para gunitain ang pag-ibig ng Panginoon. Pero hindi lang yan tuwing Pasko. Kung hindi araw-araw, pinaparinig, pinaparamdam ng Panginoon sa atin ang kanyang pag-ibig. Pero ang Pasko ay hindi lamang panahon para tayo ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Kung hindi ito'y paanyari rin po sa atin na maging pag-ibig ng Panginoon sa ating kapwa. Dalawang bagay po ang napakahalaga kapag pag-uusapan natin ang pag-ibig. Una, sa pag-ibig, merong pagbibigay. Taong nagmamahal, nagbibigay. Naalala ko po dati, nung ako'y nag-aaral pa sa Roma, tuwing summer, kami po'y nagpupunta sa Amerika para kami ay tumulong sa ibang mga parokya doon para pagbalik po namin sa Roma ay meron kaming allowance, pili po ng aming libro sa aming pag-aaral. Hindi ko makakalimutan, isang summer, yung kaibigan kong babae na sekretarya nung aking kaklaseng pari na aming kaibigan nung kami ay nag-aaral pa, ay nag-text sa akin. Ang sabi niya sa akin, Kuya, nasa Amerika ka pala. Ang sabi ko, oo. Ang sabi niya, Kuya, pasalubong naman. Sabi ko, sige, ano yung gusto mong pasalubong? Ang sabi niya, ito yung matagal na matagal ko ng gusto, pero napakamahal sa Pilipinas. Sabi ko, ano ba yun? Sabihin mo na sa akin. Sumagot siya sa kanyang text. Ang sabi niya, Kuya, ibili mo ako ng Victoria's Secret. No? Aaminin ko po, akala ko ang Victoria's Secret ay pabango lamang, cologne lamang.
Pero nung day off ko, nagpunta ako sa New York City, sa Manhattan, at hinanap ko yung tindahan ng Victoria's Secret. At nakita ko ay isang napakalaking gusali sa mismong pinaka-display window, ang dami-daming manikin ng mga babae na naka-bikini, naka-underwear. Tumawag ako sa aking kaibigan. Ang sabi ko sa kanya, yung palang Victoria's Secret ay hindi basta pabango. Underwear pala yun. Ang sabi niya, oo kuya, yan talaga ang gustong-gusto ko matagal na. Ang mahal-mahal sa Pilipinas. Basta itetext ko sa iyo yung aking size. Sige na, babay. No? Ako'y napatawa talaga nung oras na yun. Aaminin ko, ang pinakaayaw ko po kasi nung kami ay bata pa, yung magsha-shopping kaming pamilya at yung nanay ko, uutusan ako na pumila sa kahera para bayaran yung kanyang lipstick o kaya yung kanyang makeup. Kasi talagang nahihiya po ako doon. Pero pagpasok ko ng tindahan ng Victoria's Secret, napansin ko halos lahat ng bumibili ay puro babae. May lalaki man, may kasamang babae, asawa o kaya girlfriend. Biglang lumapit sa akin ang isang sales lady at ang tanong sa akin ay, ano ba yung gusto kong bilhin? Sa sobrang hiya ko, pinakita ko sa kanya yung size na tinext sa akin ng aking kaibigan. At ang sabi ko sa kanya, bigyan mo ako kahit anong design, kahit anong kulay, basta ganitong size. No? Kasi ang dami-dami doon na binibentang underwear. Parang gusto ko, sige na, para makaalis na ako dito. No? Alam niyo po, pagbalik ko sa Pilipinas, pinuntahan ko yung kaibigan ko yun sa parokya ng aking kaibigang pari. At ang sabi ko sa kanya, ito na ang pasalubong ko sa iyo. Ikaw talaga. Kung hindi lang kita mahal, hindi ko gagawin ang bagay na yaan. Kung hindi lang kita mahal, hindi ko gagawin ang bagay na yaan. Mga kabatid, yan ang unang paalaala natin. Ang ibinibigay ng Panginoon, hindi lamang damit. Ang ibinibigay ng Panginoon, hindi lamang gadget. Ang ibinibigay ng Panginoon ay hindi lamang pabango. Ang ibinibigay ng Panginoon ay ang kanyang kamahal-mahalan at buktong na anak na si Jesus. Bakit? Kasi ang nagmamahal, nagbibigay. Pero kapag tayo ay nagbibigay, pinapakita sa ating pagbibigay yung ating pagkatao. At pinapakita rin dito kung gaano natin kakilala yung ating pinagbibigyan. Alam natin kung ano yung kanyang kailangan. Kaya nga alam ng Panginoon kung ano ang kailangan natin. Kasi ang kanyang ibinigay ay hindi lang basta buktong na anak. Ang kanyang ibinigay sa atin ay ang ating manunubos. Kasi alam ng Panginoon, ang kailangan natin ay katubusan. Yan po yung unang mensahe sa atin ng Kapaskuhan. Sana tayo din ay maging daluyan ng pag-ibig ng Panginoon kapag tayo ay nagbibigay sa ating pamilya, sa ating kapwa. Sigurado ngayong panahon ng Kapaskuhan, marami tayong pagbibigyan. Marami bibigay sa atin kung ano-anong mga bagay. Pero sana wag nating kalilimutan na ang pinakamahalaga kapag tayo ay nagbibigay ay yung pag-ibig. Kasi yan ang tanda ng Kapaskuhan. Ang pag-ibig ng Panginoon na ibinigay ang kanyang buktong na anak para sa ating kaligtasan. Siguro isipin po natin na minsan kaya nating magbigay ng pera, pero hindi ng panahon. Kaya nating magbigay ng damit, pero hindi ng yakap. Kaya nating magbigay ng pagkain, pero hindi ng pagmamahal. Ang lahat ng yaan, kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Kaya sana kapag tayo ay nagbibigay, kilala natin yung ating pinagbibigyan at alam natin ang kanilang pangangailangan at kung ano ang makabubuti para sa kanila. Una, sa pag-ibig, merong pagbibigay. Pero pangalawa, mga kabatid, kapag tayo ay may pag-ibig, nandoon din yung pagpapakumbaba. No? Kaya nga po, ang sabi natin, ang mga taong mayabang hindi pwedeng magmahal. Bakit? Kasi hindi sila makatatanggap ng pag-ibig at sila ay hindi makapagbibigay ng pag-ibig. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nung dumating ang anghel at kinausap ang mga pastol, ang sabi ng
anghel ay, ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Sanggol, lampin, sabsaban. Bakit kailangan banggitin ang mga bagay na iyon? Kasi napakadali na hindi nating mapansin na nasa lampin, nasa isang anyo ng sanggol, at nasa sabsaban ang manunubos natin. Kasi iniisip natin kung manunubos, kung anak ng Diyos, dapat grande. Dapat ando doon marangya ang kanyang kasuotan. Dapat ang lahat ng tao ay nakahanda. Pero wag po nating kalilimutan, ang unang Pasko, ang lahat ay tahimik. Sa unang Pasko, wala halos nakaalam maliban sa mga pastol ayon sa ating ebanghelyo. Pero bakit pastol? Kasi ang mga pastol ay halimbawa ng pagiging payak, pagiging ordinaryo, at pagiging mapagkumbaba. Yun daw, pagiging pastol, yun ang very common na hanap buhay nung kapanahunan ni Jesus. Pero yan din po yung paalaala sa atin. Sa mga simple, sa mga payak, sa mga ordinaryong karanasan natin, pwedeng makita at maramdaman ang Panginoon. Sapagkat si Jesus, sa kanyang pagiging Diyos, hinubad niya ang lahat. Siya mismo ay nagpakumbaba. Kaya po mamaya sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, sa bahaging nagkatawang tao siya, lahat tayo ay luluhod. Bakit? Yaan ay tanda na si Jesus ay lumuhod. Si Jesus ay nagpakumbaba. Si Jesus ay naging taong katulad natin. Sana wag tayong maging mayabang. Kasi si Jesus pinili niya na maging anyo ng isang sanggol para tayo ay hindi ma-intimidate sa Kanya. Para tayo ay hindi mailang nalapitan siya. Sabi nga natin, pag sanggol, kaakit-akit. Kapag sanggol, tayo ay lumalapit. At yan din ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Yung tayo ay wag mailang lumapit sa Kanya. Yung tayo ay lumapit sa Kanya ng may kagalakan at pananabik. Ito po yung mensahe natin ng Kapaskuhan, pag-ibig ng Diyos. Pero sana, wag lang po natin tanggapin ang Kanyang pag-ibig kung hindi tayo mismo ay maging Kanyang pag-ibig. Pag-ibig na nagbibigay at pag-ibig na nagpapakumbaba. Amen.